Yan. Good morning guys. Welcome back to my channel. So ayun, ang topic natin for today's video is phase out na nga ba si Dominar 400 UG2 or ang ating motor na si Domeng. Yan. Ayan ang hot topic ngayon sa page ng Dominar and also sa ibang mga vloggers, no. Marami na kayong makikita dyan na kinontent na rin to. But for me, walang ano to. Hindi ako nag-message sa mga dealers or anything. Ito, based lang naman yung opinion ko sa mga nabasa ko sa page and sa mga napanood ko na vloggers. Alright. Yan. So ayun guys, no, face out na daw to si Dominar 400 UG2. And ayon sa mga nakita ko, yung isang vlogger na nakita ko is nag-message siya sa dealer na Kawasaki na kanyang kinuha na ng Domeng niya, which is face out ng araw without valid reason na sinabi sa kanila, no, without any reason. Pero for me, no, kasi tingin-tingin din ako talaga sa YouTube eh. Ayun na nga, no, nagtingin-tingin ako sa YouTube guys, no. Eh nakita ko meron palang bagong i-release si Bajaj. Yun ay ang tatay ng mga NS 160, NS 200 na si NS 400. So guys, same engine siya ni Dominar 400 UG2, no. Pero for me, yung looks na hindi ko gusto yung looks niya, kahit mas futuristic siya kaysa kay Dominar, no. Hindi ko trip yung kayo guys, comment down below kung trip nyo yung itsura niya. Papakita ko dito sa screen. 3, 2, 1. Yan. Kita nyo guys. Kasi for me, hindi ko trip yung itsura niya, no. So ayun, sa mga nag-iisip ibenta ang ating Dominar 400, no, mga Dominar natin dyan, no. Yung iba nagdadalawang isip na ibenta kasi nga face out na siya, mahihirapan na sila makakahanap ulit ng unit na kasing fresh ng mga gamit nila ngayon, no. Gaya ko, ako wala naman akong balak ibenta si Domeng, no. Kunyari for example like me, kung ibebenta ko to tapos may isipan ko bumalik sa Dominar uli, hindi na ako makakahanap ng fresh unit. Parang brand new din, or hindi na ako makakahanap ng brand new mismo sa mga kasa, no. Pero somehow yung iba naman nakakahanap pa rin ng stock ng Dominar, no. Pero siguro mga last stock na yun. Pero sobrang pahirapan na doon kasi marami ako nababasa, marami naghahanap na unit, even sa ibang mga comment, no, na naghahanap sila ng Dominar and wala na sila talaga makita, no. Hindi ko pa napapanood guys yung mismong features ng NS400 na ilalabas. Pero sabi lang ha. Hindi pa ako nagre-research kasi bigla ang vlog lang din naman to eh. Gusto ko rin naman sumabay sa hype. So yun, sabi, since mas futuristic siya, mas advanced daw yung technology, eh yun ang hindi ko alam. But engine, pareho lang. Pareho ng engine guys. Parehas single cylinder, parehas ng ginamit na engine ni Bajaj. Sana ginawa man lang nilang twin cylinder na ano, para mas goods, di ba? Ayan lang. Sa price, guys, ayan pala sa price. 'Di ba? Marami bumibili ng Dominar, syempre dahil sa presyong abot kaya nito, no. Sa halagang 211,000 ko nabili to. O, di ba? Meron ka ng big bike 400cc na brand new. Alright. So ngayon, magkano nga ba ang presyo ni NS400? Yan ang hindi ko alam. Abangan lang natin guys, ilalabas din naman yan eh. Kasi so far so good guys, no. Itong Dominar, nakakabitin man yung speed niya, pero sa expressway lang naman yon. Kasi pag sa highway naman hindi ka mabibitin sa kanya kasi kaya rin naman niya tumakbo ng 100. Hindi naman nire-required. Hindi nga pwede talaga eh. Pero hindi naman lagi magagamit yung bilis na gusto mo, no.
Sa expressway lang talaga. Sa mga part na walang huli, ganun. Pero di mo naman lagi kailangan yun. Tsaka guys, no, ang laking bagay ditong Dominar. Hindi pala malaking bagay. Kumbaga, gas consumption niya is malayo sa gas consumption ng iba, no. Pero kung pande-daily mo si Dominar, isasabak mo sa mga traffic, ayan, papatak ka talaga ng mga, ayan, subok ko na to eh, pinandaily ko, yung nag-gas consumption ako for, ano, kunyari, hindi pa kasi ako nagpa-vlog dun eh. Nag-gas consumption ako ng for 3 days. Sama na dun yung mga traffic, cold start, no. 20 to 21 kilometers per liter yata yun. Ganun talaga guys. Pero yung mga nagsusubok dyan, si sir, eto, yung nag-comment sa akin, 20 kilometers daw yung kanya, no. Try mo sir, ano, pag maglo-long ride, no, reset mo yung trip meter. Kasi yung akin, yung gas consumption ko dyan eh, rat-rat pa yan eh, rumarat-rat pa kami. Pero hindi yun sobra naman na rat-rat, no. Tama lang. So yun guys, no, kung iniisip nyo para ibenta yung mga fresh unit yun na Dominar Frontier 400, kung ako sa inyo guys, ha, nag-isip-isip na kayo, mahirapan na kayo makahanap ng kasing fresh pa rin yan unit nyo na yan. Okay guys, malapit na ako, no. Short ano lang naman to eh, yung topic natin, no. Ganun talaga, kailangan talagang darating din talaga yung mga ganyang point na kailangan na i-phase out yung si Domeng. Sa mga hindi pa nakakabili, no, maghanap na lang kayo ng ano ng fresh unit kahit second hand, no. Kasi okay lang naman kahit second hand. Ako nga eh, parang bigla ako nagsisi nung kumuha akong Dominar. Magastos kasi pagka brand new talaga, since marami kang gusto ilagay na accessories, tapos magpapaano ka pa yung anong tawag dito, break-in period 2K odo. Kasi sobrang bitin talaga sa una, less than 2K. Pero yun guys, paalam na. Nandito na tayo sa ating store. Kung nakinig ka, maraming salamat. Kung umabot, natanggal na naman yung bubong ng tricycle. Natanggal na naman. Natanggal uli. Natanggal ulit. Oo, bukol niya yung ulo ko. Ay, aray, nabagsakan. So yun lang guys, kung umabot nyo ulit sa part ng video na ito, maraming salamat. Amoy kanal na. Oo, bukol niya yung ulo ko.